Patawarin mo ang iyong sarili. Magandang araw sa inyong lahat. Minsan, napakadali nating magpatawad ng ibang tao, pero napakahirap patawarin ang ating sarili. Kapag ang kaibigan mo nagkamali, ano ang sinabi mo? Okay lang yan, tao lang tayo. Pero kapag ikaw ang nagkamali, grabe ako, wala talaga akong kwenta. Parang sobrang higpit natin sa sarili. Parang teacher na laging may hawak na pulang ballpen. Lahat ng mali, markahan agad. Wrong, wrong, wrong. Pero isipin ninyo ito. Kapag ang isang bata ay natutong maglakad, ilang beses siyang natutumba? Marami. Pero wala namang magulang na magsasabi, "Sus, pagod na ako sa iyo, huwag ka nang maglakad." Diba? Tinutulungan pa nga natin silang tumayo ulit. Ganon din ang buhay. Minsan talaga tayong matutumba sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon, o sa mga desisyong nagawa natin. Pero may magandang paalala mula sa Biblia. Sa Isaiah 1:18, sinasabi, kahit ang inyong mga kasalanan ay kulay pula, magiging kasing puti ng niebe. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang pagkakamali natin, handa pa ring magpatawad ang Diyos. At sa Juan 1, Kapitulo 1, chapter 1 verse 9, sinasabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa atin. Kung ang Diyos ay nagpapatawad sa atin, sino tayo para hindi patawarin ang ating sarili? Minsan kasi tayo mismo ang pumipigil sa sarili nating bumangon dahil paulit-ulit nating iniisip ang mga pagkakamali natin noon. Pero tandaan ninyo, ang pagkakamali mo ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Sa Philippians chapter 3 verse 13, sinabi ni Apostol Pablo, "Kinalilimutan ko ang mga bagay na nasa likuran at nagpapatuloy ako sa mga bagay na nasa harapan." Para kang nagmamaniho ng sasakyan. Kung palagi kang nakatingin sa rearview mirror, delikado iyon dahil ang mahalagang daan ay nasa harap, hindi sa likod. At alam ninyo, minsan pati sa negosyo nangyayari ito. Maraming tao ang gustong subukan ang business o multi-level marketing, pero natatakot sila. Bakit? Dahil nasubukan na nila dati at sila ay nabigo. May mga nagsasabi, ayoko na. Nasubukan ko na yan dati. Nalugi lang ako. Pero kung mapapansin ninyo, halos lahat ng matagumpay na tao dumaan muna sa pagkatalo bago nagtagumpay. Kaya kung may mga pagkakamali ka noon, kung may negosyo kang sinubukan na hindi nagtatagumpay, kung may opportunity kang hindi mo tinuloy, patawarin mo ang iyong sarili dahil baka ang breakthrough mo ay nasa susunod na opportunity na susubukan mo. Hindi mahalaga kung ilang beses kang natalo, ang mahalaga ay ilang beses kang bumangon. Kaya ngayon, kung may nakita kayong magandang opportunity, tulad ng negosyo na binabahagi ko, huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng mga pagkakamali ninyo noon. Sa halip, sabihin ninyo sa sarili ninyo, nagkamali ako noon, pero marami na akong natutunan. Natalo ako noon, pero masanda na ako ngayon. Dahil baka ito na ang opportunity na ibinigay ng Diyos para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Kaya, tandaan ninyo, patawarin mo ang inyong sarili. Bumangon ka ulit at subukan mo ulit. Dahil minsan, ang tagumpay ay nasa susunod lang na hakbang na gagawin mo. Maraming salamat, Paparts!